Kamusta po ang kalagayan ng batang naiulat namin kahapon na aksidenteng nakainom ng muriatic acid? Laking pasalamat ng mga magulang ni Queenie sa mga tumulong sa kanilang anak. Nakatutok si Rauna Crisóstomo. Nakahinga na ng maluwag ang mga magulang ni Queenie, ang 2 taong gulang na batang babaeng aksidenteng nakainom ng muriatic acid kahapon. Stable na kasi ang vital signs ng bata. Ayon sa kanyang doktor, magandang senyales ito na kahit papaano'y nakakabawi na ang resistensya ni Queenie. Yun nga lang, kailangan pa rin niyang sumailalim sa endoscopy para makita kung may naapekto ang internal organs dahil sa inom na muriatic acid. Pwedeng mabutas yung daanan ng pagkain, yung sa bituka, yun yung mga wina-watch out natin. Kung mayroong nabutas, kaya kailangan natin ng yung masilip talaga, yung tiyan. Abot langit naman ang pasasalamat ng mga magulang ni Queenie. Agad kasing may tumugon sa kanilang hiling na tulong para mailigtas ang buhay ng bata. Ang GMA Kapuso Foundation nagbigay na ng tulong medikal para makumpleto ang mga kailangang gamot, partikular na para sa endoscopy. Kami ay nakaano din sa tulong umaasa din sa tulong ng mga kababayan natin na may malaking puso na handang tumulong sa Kapuso Foundation. Parang dinadaan lang din naman sa amin para ito naman ay maibigay natin, maihatid natin doon sa mga higit na nangangailangan ng mga pasyente. Nitong hapon may nagmagandang loob din na tumawag sa Kapuso Network para siguruhing sasagutin niya ang gastusin sa endoscopy ni Queenie. Tanging dalangin ng mga magulang ng bata, magtuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko, hindi ko naman alam kung ano nararamdaman niya. Hindi naman niya masabi. Malaking pasasalamat po namin sa GMA Kapuso Foundation na andyan po sila para sumporta sa amin. Maraming salamat po talaga sa kanila. Ang tatay ni Queenie, labis ang pagsisisi sa nangyari. Siya ang nagsali ng muriatic acid sa bote ng mineral water na pinagkamalang tubig ng kanyang anak at aksidenteng nainom kahapon. Sabi ko, anak, pasensya ka na. Hindi ko kalain na ganitong mangyayari. Hindi ko naman alam na yun ang dala-dalan mo eh. Kapwa magulang ko dyan, huwag yun akong gayahin. Dahil pangit po yun para sa mga bata. Delikado po yan. Yung mga plastic kayo dyan na mineral water, yan itapon nyo na, itabi nyo na. Rauna Crisóstomo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Very busy ngayon sa taping ng kanyang TV shows ang blusang itim star na si Kylie Padilla. Pero sa kabila ng kanyang tight schedule, aminado ang dalaga na nami-miss niya si Aljur Abrenica na nasa Amerika ngayon. Makichika tayo kay Lars Santiago. Halos puno ang lahat ng araw sa buong linggo ni Kylie Padilla dahil sa dami ng trabaho. 3 beses siyang nagte-taping para sa blusang itim at ganun din sa Twin Hearts. Masaya si Kylie sa magandang feedback sa pinagbibidahang daily soap. Maging si Snooki Serna na gumanap na Jessa sa original na blusang itim. Puring-puri si Kylie dahil nagagampanan daw nito ng mahusay ang karakter. Thank you ulit because she also gave me confidence para dun sa role. Kasi nung una kinakabahan ako. But nung na-meet ko na siya, binigyan niya pa ako ng advice. So, yan. Thank you. Nasa Amerika ngayon ang naliling kay Kylie na si Aljur Abrenica para sa mga show ng GMA Pinoy TV doon at para magbakasyon na rin. Hindi naman itinatanggi ni Kylie na namimiss niya si Aljur dahil gano'n naman daw talaga pagkaibigan, namimiss mo kapag umaalis. Siguro mamimiss ko yung pag kinakantaan niya ako. Ganda ng boses eh. Usually yung kanta na stuck na sa ulo niya, kakantayin niya sa akin. Bigla, okay. Habang nasa Amerika si Aljur, hiling ni Kylie na panoorin nito ang blusang itim sa GMA Pinoy TV at mag-comment sa acting ni Kylie. At ang mensahe ng dalaga sa binata? I miss you. There you go. Ingat din. Ingat. And have fun kasi Amerika yan. Oh my God, pangarap ko yan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Joshua Jonicio, diretsahang tinanong si Barbie Forteza kung nagseselos nga ba kay Julian San Jose. Ano kaya ang sagot ni Barbie? Abangan yan dito sa Chika Minute. Time out! Saan nagsimula yung Ascals? Yung dating pinagtatawanan, ngayon, ang koponan na sinusundan ng buong bayan. Itong storya ng Philippine Ascals. 7 taon na nagtiis, walang pumapansin, pinagtatawanan,
Ganyan ang simulain na ngayon ay halos bukang bibig ng mga Pinoys na Philippine Ascals. 6 na lamang sa orihinal na team ang natitira at nagbalik tanaw sila sa kanilang pinagsimulan at ano ang nagpatibay sa koponan ng bayan. Ang hindi namin makakalimutan siguro kahit si Pinsan Chippy, hindi namin makakalimutan, dalawa kami, is yung kung saan talaga ito nagsimula. Kung ano talaga yung pinagmulan ng team na to, yun talaga yung tatatak sa isip namin. Ano yung pinagmulan niya? Siyempre yung mga paghihirap. 7-8 years I've been with the team, it's paid off. I mean, look at us now, look at where we're at, you know. Just like our slogan, I guess you would say, we believe, you know. Never give up faith. I mean, you know, if you work hard enough at something, you could achieve it. And we've worked hard for this. Ang turning point ng Ascals ay ang pagdating ng isang nangahas na iahon ang katayuan ng Philippine football. When we started, wala namang naniniwala din sa amin. But slowly and slowly we developed the team, and I'm glad that ngayon andito na nga tayo sa World Cup qualifiers, which was something na for the past 2 World Cups hindi na nga natin sinalihan because kumbaga resigned na to the fact na wala rin namang mapupuntahan. But we're here right now, I think, on the brink of making history. Ngunit gaya ng kahit na anong paglalakbay, puno ang landas ng lubak na maaaring makadiskaril ng biyahe ng koponang sinusundan ng bayan. Gaya ng distractions mula sa fans at media, nandyan din ang minsay di pagkakaunawaan ng mga local-born players at ng mga players na laki sa ibang bansa. Nandyan yan yung mga sinasabi natin ng mga critics na gano'n. Nandyan yan palagi. So kumbaga, nasa players na yun kung gusto nila magpa-distract, kung gusto nila mag-focus sa game. Kung kumbaga, kami dito, kami yung magtatrabaho, hindi naman sila eh. So kumbaga, yung resulta hindi lang para sa sarili namin, para sa bayan, di ba? At the end of the day, dahil we play for the same flag, nangingibabaw yung pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. So yun ang reason why we are here together. Mula sa Colombo, Sri Lanka, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Susunod, pagmamando sa trapiko sa Isabela, idinaan sa sayaw. Sa Amerika, lalaking lasing nahulog mula sa escalator. Ayan na. Ayun, alagapak. At ang Dalampatuan Senior at dating katiwala na tumetestigo laban sa kanya, nakaharap sa korte. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.